Good morning po. While waiting po and while we're on a break, kindly fill out our attendance sheet po through the Google link sent in the chat box. Thank you. Welcome. Sige po. Sino pong gusto magtanong? Unahan ko na po. Hello, Mr. Medina. Mr. Medina? Mr. Medina, naririnig po ba ninyo ako? Hello, Mr. Medina. Mr. Medina. Yes, sir. Sige po. Sige po, sir. Medyo mahina po, pero sige. Naririnig niyo ako? Yes, sir. Go ahead po. Okay. Uunahin ko lang itong clarification lang May binanggit kasi kayo kanina, Mr. Medina, na may mga hindi otorisado na magpapa-eleksyon. Po? Ewan ko lang kung agree kayo sa school of thought na ang layunin, ang unang-una itong Declaration of Policy ng Republic Act 9904 ay ini-encourage pa ngayon na mag-organisa ang mga homeowners kasi ito'y provision ito sa saligang batas So siguro medyo i-modify lang ninyo ng konti na kahit na may naka-existing na homeowners association, pwede pa rin sila mag-create ng isa pang homeowners association, pero nasa sa inyo naman, otoridad, mandato, na husgahan kung sino ang inyong kilalanin. Tama po ba? Ganito po, sir. Tama po, no? Pag may organized na po tayong association, pag sinabi po natin organized association, yun po yung registered na association. Ano po? So kapag may registered association, may registration number kayo, may bylaws na tayo, may articles of incorporation, organized na tayo. Usually, nadi-disorganize po ang isang association sa pamamagitan na rin ng failure ng leadership na gawin yan. So failure ng leadership, yun nga pag loss of trust ng members, di ba? May mga hindi sa nagkakaunawaan sa board. Yung binanggit ko po kanina, may resignation and all. So, pag may ganyan nangyayari po sa association, diyan po na naiinis ang ating members. Bakit ang gulo ng association? So, usually ang ginagawa ng members, yung mga concerned members, magsasama-sama yan and then gagawa ng yung move para mapalitan itong existing board or yung crumbling at least na board. Okay po yung pagbubuklod-buklod natin para maayos natin yung leadership. Pero kailangan po may proseso 'yan. Kumbaga sir sa hindi natin ilalagay yung batas sa kamay natin. Kumbaga, magsisik tayo ng authority, permission from kung hindi man sa existing board sa opisina namin. Pero never pong gagawin yung ayaw na namin itong mga board na to. Magpatawag tayo ng election magpatawag tayo ngayon din. 'Di ba? Hindi po pwedeng ganon. Kailangan sabihan mo muna yung board, oy board. Ito sir sa mga nakikinig po sa atin diyan. Ang board nandiyan siya para sa members. 'Di ba? Kaya nga po pinoint out ko kanina si presidente dapat di man natin kinikilala as leader natin 'yan kundi si board. No, mas maraming naglilid sa atin, mas maganda. Kasi hindi isang ulo lang 'yan. Remember, homeowners hindi tayo mga professionals. Hindi tayo expert pala sa no? Unlike kung abogado tayo, pwede tayo kung ano-anong opinion natin sa batas, 'di ba? Pero ang homeowner kasi iba-iba, diverse pong background natin. And yung iba pa nga, hindi pa nga, although hindi natin minamaliit, yung mga hindi nakapagtapos sa pag-aaral, no? Pero still, iba-iba
pag ganyan po kasi, iba-ibang background, iba-ibang interpretation natin sa batas. Isang batas lang ang nakasulat, interpretation natin iba-iba. So hindi tayo expert, no? So para ilagay natin ngayon sa kamay natin 'yan, sa mailan-ilan o sa isang presidente, hindi mabuti 'yan, no? So ang kaya nga board, mas maraming ulo sa case po ng homeowners. Mas maraming nag-iisip, mas maganda kasi nga hindi tayo expert sa ganyan, sa pamumuno at least, no? So, ganun din 'yan. Kapag hindi maganda ang pamamalakad ng board, pwede tayo ngayon na members na, teka, hindi effective tong board natin, mag-request tayo sa kanila. Sir, ma'am, baka hindi na kayo naging effective dyan sa posisyon niyo, kaya nag-aaway na kayo. Baka pwede tayo magpatawag ng special election. No? And kung ayaw niyang alam magpatawag, pwedeng mag-petition ng members dyan. Pero never po natin gagawin na tayo mismo magpapatawag na election. Kung ayaw nila magpatawag na election, pupunta po tayo ngayon sa DHSUD. DHSUD, ang titigas po ng ulo ng mga board of directors na nag-aaway sila tapos ayaw pang mag-grant ng special election. Ano pong may tutulong niyo sa amin? Yun po ang sinasabi nating procedure, sir. Okay, sir. I read you loud and clear. Isa lang ang punto ko lang naman doon na walang batas na nagbabawal para mag-create o mag-organisa ng panibagong homeowners association. Na malinaw tayo dyan. No? Having said that, sir, kung halimbawa, yung mga board of director ng isang homeowners association ay mga outsiders, hindi mga residente, hindi rin mga homeowners, ano po ang magiging epekto niyan alinsunod sa batas? Okay, sir, sorry, no? Meron pong batas na nagbabawal sa creation ng isang association pa. Nakapalo po yun sa ating IRR, no? Na isa lang po dapat ang association sa isang subdivision or defined territory, no po. Isa lang po dapat. Ngayon, pwede lang 'yan kung may mga phases 'yan, no, magdalawa. In which case, kailangan pa ring dumaan sa tamang proseso 'yan. And ang tamang proseso po niyan, it involves yung office namin. Kumukuha pa rin kayo ng authority from us, no? Yun pong sinasabi niyo, sir, na what if ang mga members ng association ay hindi man homeowner? Yun po yung ito yung sinabi ko po kanina pa lang, no, yung nagsimula kanina. Babalik-balikan natin ang ano yan, topic na yan, sinong homeowner, sinong member. So pag natuklasan po ninyo na hindi members, hindi homeowner si nanunungkulan sa inyo or member ng association, simple lang pong gagawin diyan, sir. Petition ng kanilang removal. Or kumbaga sa sir, dapat hindi man talaga siya member, so nullified yung kanyang membership, no? So i-call lang attention ng mga namumuno or kung hindi kayang resolve ng namumuno yan, ng opisina namin, no? Pero never po again na ilalagay basta-basta, hindi po kayo magke-create ng bagong association kasi mayroon na pong registered na association. Sir, follow-up question lang Apo. Ang sinasabi nyo, kayo ang magbibigay ng basbas kung kailan kami pwede o hindi pwedeng mag-create ng panibagong homeowners association. Pero teka muna, sir. Ang basbas nasa saligang batas eh. Di ba? Ibig ba sabihin mas above the law pa ang DHSUD kaysa sa ating saligang batas? Nasa saligang batas po yan. Kaya nga nilagay yan sa Declaration of Policy dito sa Republic Act 9904 dahil hinango yan sa saligang batas. Nasa principle, states principle po yan. Sir, tama, no? Pero katulad ng sinabi ko, sir, may nagre-regulate sa mga homeowner association, sir. At kami po yon. Kasi sir, kung lagi, eto sir, tama yung argument niyo, sir, kung titingnan natin, no? Pero kung busisi natin yan, sir. Kung lahat na lang ng argument, sir, ng homeowner ay ganyan, chaos ang mangyayari, sir. Di ba? Anarchy. So, ang point po, sir, okay yan, sir. Pag sa tingin niyo, sir, hindi nasa-serve yung inyong interest, magkumpul-kumpul kayo, sir. Mag-organize kayo, sir. Organize, meaning, sir,
magsama-sama kayo pero kukuha pa rin kayo ng bas-bas ng ano kasi nga sir, may succession yan sir. May mga ano tayo. Paano nating malalaman sir? Remember sir, kami po dito sa Region 3, 2,000 plus po ang aming hawak na association registered. I could imagine po yung ano, you could imagine yung sa NCR pa siguro, no? Mas marami pa yan. So mahihirapan tayo itutukan lahat yan. With each time na pupunta sa amin, sasabihin abusado kasi itong mga ano, kung ganun na lang lagi na natin, without hearing their ano side, di ba? Tapos, basta, sige, okay kayo dyan. Sa tingin nyo ano, parang naano yung ano sir, yung hindi natin nabibigyan ng chance ang community. Kasi sir, ang reality po dyan, experience po namin to, no? Madalas sir, ang mga maiingay, minority. Kasi nga, kaya nga sila sumisigaw dahil nga kokonti sila. No? Pero siyempre, hindi natin dinidiscount yung kanilang may pinaglalaban sila. Tama yan. Pero ang point, hindi natin nadadaan dun sa ganong paraan yung change sa leadership. May mga rules nga po tayo eh. Otherwise, kung hindi natin susundin yung nasa rules, wag na tayo magkaroon ng association. Dissolve na nating association. 'Di ba? Parang balik na lang tayo sa barangay para pag may away sa subdivision, si kapitan ang mag-resolve niyan. May rules po sa ano. Ini-empower ang isang homeowner, ang homeowners, pero may rules yan. Lagi yan. Kapag may lisensya ka, meron ka ding kailangan sundin ng mga ano, na mga batas para ano, mapanatili yung lisensyang yan. Ganyan din po sa association. Di ba? Okay, sir. Na-maintain yung registration natin, yung association natin, basta sumunod tayo sa pinapatupad niya. Yung RA 9904, yung IRR, yung bylaws, issuances ng office namin. Okay, sir. Malinaw naman yung RA 9904. Ideally, isang homeowner association lang ang dapat meron sa isang teritoryo. Mm-hmm. Pero, hindi naman din ipinagbabawal na mag-create ng panibagong homeowners association at idulog doon sa sinasabi mo nga kanina, yung Housing Human Settlement Adjudicatory Commission, yung SSAC, na ang usapin at sila ngayon ang magdidesisyon kung alin ang dapat kilalanin ng batas. Now, having said that, sir, hindi mo pa kanina nasagot yung tanong ko eh. Paano kung ang mga direktor, as in lahat ng direktor sa Homeowners Association ng Deca Homes ay mga tauhan ng developer at hindi mga residente rito? Okay. Sige sir, hindi ko narinig yung question nyo ngayon kanina sir, ano? Pero magandang tanong yan sir. Siguro sir, yung inyong association, ang nag-initiate niyan, si developer. No? O hindi siguro yan. Tsak siguro ako dyan sir, no? Walang siguro na yan. Tsak ako dyan na sila ang nagano. Kasi sila yung nakalagay dun sa incorporators, no sir? So, ganito yan sir, no? Hindi ko alam kung anong year yan na register. Pero previously sir, ina-allow yan na March hello, sir? 2021 na-register yan, March 2021. March 2021, okay. Tama po yan, sir. Yung ating IRR, sir, na yung 2021 revised IRR, sir, na approve siya, nag-take effect siya sa October 25, 2021. Correct. And yung previous na practice, sir, ng HLURB, based doon sa PD 957, sir. Check ko lang. PD 957, sir, na section 27. 30. Hindi, sa IRR nyo, sa department order, section 27 lang cited yan eh. Oo nga, sir. Ano yan, sir? Buti, sir, napansin niyo yan, no? Ano yan, sir? Typo po yan. Typo? Typo po yan, sir. Typo. Pero ito yan, sir. Section 30. Ano po nakasaad dyan, sir, sa section 30? Ito po, sir. Section 30. Hayaan niyo pong basahin ko, no? Organization of Homeowners Association. The owner or developer of a subdivision project or condominium project shall initiate
Ulitin ko, the owner or developer of a subdivision project shall initiate the organization of a homeowners association among the buyers and residents of the projects for the purpose of promoting and protecting their mutual interest and assist in their community development. Meaning, yung ginawa po ni developer ninyo, okay yon. As of interpretation po ng HLRB yan, sir. As of March point out, 2021 na register yan. Sir, Okay? So ngayon po, may point out lang ako May point out lang ako, mahalaga kasi ito eh. Doon sa binasa mo, may preposition na among. Tama? Opo, Yun ang sir. preposition among buyers and residents. Nasaan ang developer doon? At nasaan saan naka-stipulate na pwede niyang gawin ng director ng developer na non-resident. Paul, pakilakas mo. Nakaano ka ba? Sorry, sir. Sorry, saglit lang, sir. Okay. Ayan. Sige, sir, pakiulit lang po. Okay. Meron, Mr. Medina, doon sa binasa mo na Section 30 ng PD 957, may preposition na among. Diba? The developer shall initiate the registration of homeowners association among, yun yung preposition among unit owners and residents. So wala ho doon yung developer na kasama sa homeowners association. At lalong wala na po pwedeng gawin ng developer ng mga direktor, incorporators, ang kanyang mga tauhan sa kanyang kumpanya. Tama ba ako, sir? Mali? Hello, sir. Ito po yan. Sir, dun sa binasa ko, sir, Section 30, the owner or developer of a subdivision shall initiate nga. Ano po? Among the buyers. Pero, sir, after ko sabihin to, sir, itutuloy ko lang sa pinopoint out ko kanina, no, sir, para masagot yan. Parang nakukuha ko, sir, yung punto ninyo. Kunin nyo lang, sir, yung pinupunto ko ngayon. Ang owner daw, sir, or developer ng subdivision, ang mag-initiate from among its buyers. Yung kanyang buyer, sir. So, buyer ko kayo, sir. Akong developer. Mag-i-initiate ako, sir, ng association. No? Ngayon, sir, katulad sinabi ko po kanina, sir, ito yung pasakalyo ko kanina, sir. Previously, sir, ang interpretation ng HLRB dyan, pwedeng or ina-allow namin yan, sir, na mag-initiate si developer kahit na wala talagang proper consultation with the buyers. No? Pakinggan niyo, sir, previously, ganyan po nagiging practice ng office natin. Saan po nakalagay yan, sir? Pero by sir, nung October, September, na nag-take effect ng October, sir, mas kinwalify pa yan, sir, ng RA ng ating revised IRR. Which is, sir, kailangan, sir, mayroong niyan, sir, talagang si members ay makonsult or yung buyers makonsult. Alam nila yan, sir. And kailangan pa rin dyan, sir, maximum ng 2 years yan na hawakan yan o pwedeng hawakan yan ni developer. Pero again, hindi kailangan exhaust yung 2 years na yan, sir, kung sa tingin ng mga existing homeowners, yung mga nakatira na actual move-in na homeowners na pwede na nilang i-handle ang management ng homeowner association. So pwede na i-request from the developer yan na kami na mag-handle niyan kung sa tingin nila kakayanin na nila. No? So meaning, sir, para matapos po na, sir, meaning, sir, yung nangyari po sa inyo, sir, legal yan, kinikilala yan, sir, pero yung organization niya and pamumuno ng developer as board. Pero, sir, kung sa tingin niyo ngayon na kaya niyo na or gusto niyo na mag-take over, sir, walang problem yan. I-request lang natin sa kanila, board, developer. Nandito na po kami, gusto na namin i-take over yung management ng homeowner association. Pwede ba kayong magpatawag ng eleksyon? Kapag ayaw nila magpatawag ng eleksyon,
Sumulat kayo sa amin, sir. Basta meron kayong sulat sa kanila na to that effect, i-attach po niyo sa sulat namin, and then kami na ang mag-authorize sa inyo after naming sulatan ang developer at hindi siya respond accordingly. So ganun po yung sinasabi nating proseso, sir. Walang nagbabawal sa inyo na lead kayo ng inyong association, pero dadaan natin po yan sa tamang proseso. Okay, Mr. Brenner Medina, sir, no, ha? I beg your pardon. Ano, ha? Kasi sa IRR ng HLU-RB, no, ha? Nowhere to be found ang Presidential Decree Section 27 o 30 na kasama doon sa 9904. In fact, sir, meron pa ngang repealing clause, ano ha, ang 9904 na makikita sa Section 28 o Section 29, kung di ako Section 28, 29 o 30 na nagsasabi na lahat ng mga batas, mga presidential decree like Presidential Decree 957 o anumang mga issuances, no ha, na hindi alinsunod dito sa 9904. Kasi ito, very funny. Ang pangalan pa lang speak for itself eh. Homeowners, Magna Carta, by the way, of Homeowners and Homeowners Association. So ito lang ang pinaka-Biblia. Wala na yung 9957 na itsapwera yun. Particularly, yung pong provision na ino-authorize na mag-initiate ang mga developer. Sir, reviewin po ninyo ang IRR ng HLU-RB. Nowhere to be found ang Section 30 o 27 ng Presidential Decree 957, sir. Again, I beg your pardon. Yes, sir. Sir, pwedeng... Ako yung nabanggit ko po kanina, no? Di ba, sir, sabi ko po, ang trabaho namin mag-orient, mag-educate. Pero pag sir, pag pino-question na yung legalities, ang batas, ang conflict dito between two laws, hindi na po kaming mag-ano niya, sir, no? Tama yan, sir. Ini-encourage po namin yung inyong analytical mind. No, sir? Yung pag-analyze nyo ng mga batas. Okay yan, sir. Pero hindi po kami ang proper na agency to answer you, sir. I suggest, sir, sumulat po kayo sa HSAC, magreklamo kayo dyan, o kaya sumulat kayo sa bureau, sir. Sumulat kayo sa bureau para i-questionin po natin yan. Pero kami, sir, orientation po tayo ngayon. So, siguro, sir, hindi natin no? I suggest, sir, tigilan muna natin tong dito, sir, topic na to. Mag-move on po tayo sa iba, no, sir? In-encourage po namin yung nyo, sir. Yung inyong pag-analyze niya sa batas na yan na pag-question, no? Sir, some clarificatory questions. Pwedeng ako naman, sir. Pwede naman, sige. Sige po, sir. Okay. So, sir, based lang dun sa mga sinasabi mo kanina, sir, just wanna ask lang. So, para medyo clarified lang. Una, sir, na-mention kasi na yung current HOAN dito sa subdivision namin was registered last year, March. And then you mentioned na yung IRR was implemented October last year. So, just to be clarified lang, sir, you're saying na at the time ng registration, ang applicable law ay yung PD 957. Tama? No, sir. No. March. Meron din po tayong last IRR year. dati, sir. May IRR din tayo. Yes, sir. Kumbaga, sir, Pero you're saying na at the time of registration last year, valid. I mean, they are authorized under applicable laws and regulations. correct, sir. Pinakamadaling sabi, sir. Yes, tama. Okay. So right now, sir, ang current IRR natin, which was implemented no October, hindi na pwede si developer to register or initiate yung registration ng HOA. Tama ba yung understanding ko doon? No, sir. Hindi pwede, sir. Again, O with consultation, rather. yung kasi, sir, ang kina-qualify ngayon, sir, dito dun sa hinahanap ko ngayon, sir, hindi ko lang mahanap dun sa IRR natin. Pero yung sir, yung pag-initiate, kasi, sir, pinrovide na nung pa yan, sir. This is nga sa section 30 ng PD 957, no? Mag-i-initiate daw si developer from among its buyers and residents, no? Ganun lang ang pagkakasabi, sir. Okay, So, sir. Okay. interpretation dati yan, what if
wala pa talaga siyang ano, kumbaga, si developer, usually sa may mga subdivision projects na ano, bibili tayo ng ano dyan, property para hindi natin papatayo ng bahay dyan, sir. Ano lang yan? Investment, 10 Oo. years mawawala tayo, di ba? And then Yes, sir. after 10 years doon lang tayo Yes, sir. mag So mapupunta ang dyan. question ko talaga, sir, is so under the circumstances kasi, sir, it's safe to assume na yung current registered HOA ng subdivision namin was legally registered. Of course, sir. Yeah, okay. Of course, sir. Registered nga siya sa amin, sir. Eh. Yes, sir. So until such time na somebody from your side would declare otherwise, legally speaking, they Sir, are hindi namin i-register po yan, sir, kung hindi siya, ano. Remember, sir, kaming authority to register associations. okay. Yes, sir. So, sir, ito yung question ko talaga, sir. And I accept yung explanation mo about yung legal standing nila. Ang main question ko, sir, is anong recourse ng mga current residents now to have things change? Kasi, sir, Yan. isa sa ano ko dito, sir, yung nakakuha kasi kami ng copy ng bylaws na ni-registered nila last year. And upon checking kasi, sir, ang ginamit nilang template nung ni-register ay yung old template. So medyo maraming wala na dapat nandoon na kung ang ginamit nila yung current template. Whereas, sir, yung developer namin, nung nag-register sila ng bylaws dun sa isa nilang project sa Marilao, they use the current template. So dito sa amin, which is a newer project than dun sa Marilao, ang ginamit nila yung old template. So ngayon, they're implementing things na nawawalan kami ng recourse because of the bylaws. So I think ang isa sa dapat naming ayusin muna yung bylaws, and then yun nga, sir, yung question ko is anong recourse namin mga homeowners under the circumstances? Okay. Yan ang gusto kong ano, sir. Yan ang magandang ano nyo, sir. Naghahanap kayo ng solusyon. Hindi yung tinitingnan nyo yung problem. Very good, sir. At ang ano dyan, sir, katulad ng sinabi kanina, sir, nandyan ang association, nandyan ang board para sa inyo. So, meron kayong kapangyarihan, sir. First, binanggit ko na po kanina, unfortunately siguro, hindi natin napansin dahil dun sa discussion, no? Pero, request lang tayo ng election from the board, no? Before natin maayos ang bylaws, sir, kailangan mo natin ng bagong leadership. Para magkaroon tayo ng bagong leadership, we call for an election. We request for an election. No? Sino magpapatawag? Again, binanggit ko na kanito. Sino ang pwede magpatawag ng election? Ang current board na on file dito sa amin or kami lang. So, ang first po ninyong gagawin, mag-request lang kayo ng election from them. Kaya tapos pa yung term nila o hindi. Kasi gusto ninyo, kayo na nga ang magano, no? So, request lang po kayo ng election sa kanila, and then, hopefully, i-grant nila yan. Kung ayaw nila, sumulat kayo sa amin, kaming gagawa para sa inyo niyan. Susulatan namin ng board na encourage namin sila magpatawag ng election. So, yun lang ang first step natin. Pero very, very significant step. Di ba? Yun lang. Sir, okay. Follow up on that processor. Meron ba kayong requirements as to like specific numbers ng residents? I mean, this is a big project kasi, sir. So as far as I know, ang plano dito is about 5,000 units from what I heard. Meron pa nga nagsasabing 7,000 units, and I think ang mga actual turned over units pa lang is siguro mga 500 or more or less. Meron bang specific requirements kayo as to the number of residents for us to be able to do that? Sir, hindi ko lang mahanap ngayon, pero may certain percentage yan, sir. Pero at the 85? same time, meron pa rin yung ano, sir. Nasa IRR yan, sir. No? Hindi ko lang mahanap ngayon. Pero katulad ng sinabi ko niya, sir, may maximum na 2 years i-handle ni developer yan. And then if naman sa tingin niyo kahit di pa natatapos yung ano yon, kahit na wala kayo, hindi kayo pasok doon sa percentage, sir, doon sa actual residents, kung sa tingin niyo kaya niyo na, sir,
pwede naman yan, sir. Pwede nyo ipalakad yung association ninyo. Pwede yan, So, sir. sir, just to be clarified lang, no. If kasi binasa ko yung IRR and parang wala akong maalalang specific percentage on dun sa IRR. Pero if meron nga na baka na-miss ko lang. Anong binasa niyo pong IRR, sir? Yung IRR, Magna Carta, yung IRR ng 9904. Sir, basahin po natin yung 2021 revised IRR. Yeah, I think nabasa ko yan. Nandoon ba yan, sir? Oh, sige sir. Pero Nandun yan, kasi sir. Nandun, hindi ko lang mahanap po ngayon, sir. pero sir, sabi mo kasi kahit hindi na meet yung specific number na nandoon sa IRR, we can still ask. So ibig sabihin, sir, hindi kami nalilimit noong kung ano mang number nung nandoon. Hindi nalilimit yung mga homeowners. Kumbaga kung may Sir, limitations may doon. share kami, sir. May share kami sa screen. Okay. Sir, pwede bang mag-comment, sir? Sige po, sir. Sige po. Sir, by the way, si Sir JR Pangilinan po. Para Good po morning to po, answer sir. to answer na rin po kasi dun sa question ni Sir Alfred. Actually, last March 2022, if not mistaken, nag-file na kami dyan sa DHSUD regarding the intervention of your agency para sana mag-conduct na ng election. Kasi nga ang problem nga namin, pare-pareho naman kami, which is the developer kasi yung nagmamanage. And yung rights kasi namin, nasa-sacrifice. So hindi namin nag-exercise. Okay. And actually, nag-reply naman kayo sa amin, sir. Mm. And ang reply nyo nga sa amin is based on your IRR section 31, which Ayan. is yun na in cases where the registration of association was initiated by the subdivision, developer, owner, the latter shall be required to execute and submit an undertaking that management of the association shall be turned over to the homeowners when occupancy of the house and lots have reached 25% or after 2 years from the date of registration of the association, whichever comes first. Okay. But unless the homeowners demand for earlier turnover upon proper showing of capability to manage the association. Very good, sir. Actually, sir, bali, ito po kasi ngayon yung pinangahawakan po namin na panlaban kasi sa management or the current HOA leadership na may say naman talaga kami ng mga residente. Kasi from the word, unless the homeowners demand, we can talaga facilitate na i-transfer nyo na sa amin as long as with the directive of the DHSUD. Yun nga lang, sir, ito ang tanong kasi dyan, may exercise lang namin yung rights namin dyan as long as we are in good standing. Tama po ba? Correct, sir. Kung delinquent kami, wala kaming say to exercise our rights Very para good, sir. makapag-demand po. Tama po, sir, no? Yes, sir. Tama po. Tama po. So, ayun po. So, Kaya yan po bali yung sinasabi ko kanina, no, sir, sa ating mga nakikinig. Meron tayong rules. Di ba? Gusto nating maayos yung ating subdivision, yung association. Sumunod tayo sa existing rules. Kasi, again, binabad ko kanina sa homeowner, member, rights and duties. Di ba? So yun po, gagawin natin ng duties para manatiling right natin. Di ba? And siguro ito nakikita kong point so far, no? Common po itong problem sa mga association, lalo-lalo na initiated by the developer. Most of the time po may conflict between the developer and the homeowners. Nangyayari po yan kasi nga nagkakagulatan. Teka, bakit may association dito na hindi namin alam? Teka, bakit naniningil kayo? Bakit, saan ba yan galing? Saan ba, may approval ba ng members yan? Sinong nag-register yan? Di ba? Di ba homeowners association to, bakit developer? Yung mga ganong tanong, common po na tanong yan. No? Kaya usually, yan ang binabato natin sa DHSUD and even sa developer. Pero ito nga, siguro, set aside nyo muna lahat yan, mag-focus kayo, bakit kayo nandiyan sa subdivision. Di ba? And then, from there, makita natin na dapat ang developer, hindi natin siya tignan as
ating adversary, di ba? Or ating opponent, kung hindi partner, no? Ang pag-register po ng developer ng ano, wag pong malagyan dapat ng kulay, no? Okay yan, pero ang tutukan ninyo ngayon kung paano ninyo ipalakad yung inyong association. Ipagpalagay na natin na merong existing na association run by APMO na developer owned din. Tapos hindi maganda kunyari ang kanilang pakikitungo sa inyo simply because hindi na alam i-explain pag nagtatanong kayo bakit may asosasyon, bakit ganitong yung mga tinatanong ninyo, no? And most of the time, human nature, kapag hindi natin nasagot yung mga paulit-ulit na tanong sa atin, and usually tinatawag natin yan, makukulit, di ba? Ang kukulit. Magsha-shun away tayo from explaining further. No? Umaalis tayo, or worse, nagiging adversarial din ang ating approach towards them. So ang point na dinadrive ko po dito, since in-explain ko na rin ngayon sa inyo yan, kung ano bakit nagkaroon tayo ng association, bakit si developer ang ano, na-enlighten ko na kayo hopefully, mag-iba po ng konti ang tono or yung perspective natin and see it sa point of view ng batas. Remember, nandiyan po ang batas natin para guidean tayo. So mag-focus tayo ngayon dito. Specifically nga dito sa section 31. No? Mag-demand Actually, tayo sir, ng turnover. Actually, ako mas gustong dito, request earlier turnover, hindi demand eh. Request tayo ng earlier turnover, gawin natin na maayos. No? Kasi, ang lagi ko po sinasabi, wala tayong tirahan kung hindi dinevelop yan ni developer. Diba? So, parang ganun ang tingin natin sa kanila adversary, opponent natin, no, kalaban. Well, in fact, pwede naman natin kausapin na ano. And then, pag hindi sila nag-agree dun sa ating sinasabi, ang pinakamagandang gawin dyan ay lumapit sa amin. Nasabi po niyo kanina, sir, ginawa niyo na dati yan. yes sir. Check ko, sir, papacheck namin yan, sir, kung ano yung naging action namin dyan, kung meron man, and then, Apo. siguro namin. Ano po? Actually, sir, bali ang naging response nyo kasi sa amin doon is, yun nga po, exercise namin yung rights namin and yun nga, to demand for the turnover of the subdivision, yung leadership. Yun nga lang kasi, during that time, syempre, kaya po naisingit ko, we are not in good standing. So, isa po kasi yun sa titingnan, tama po, sir, no? Sir JR, Yes po. ano lang, permission lang. Apo. Meron lang akong follow-up dyan regarding sa sinabi mo, we're not in good standing. Sir, na-mention mo kasing sir, sino ba yung speaker natin? Sorry. Sir Medina? Sorry. Medina. Yes, sir. Yeah. Yeah. Sir, na-mention mo kasi yung about delinquency. So I just want to clarify, sir, kasi yung bylaws and sa IRR, delinquent ka, sir, kapag dineclare ka as delinquent. And before you become delinquent, sir, dapat may process. There's a Correct, process sir. that Very needs. good. So until such time na we are declared by the association as delinquents, we are not delinquents, tama? Very good, sir. Okay, so Sir JR, I think Yes, tama naman po. Actually, same naman yung ating pag-analyzer. Wala naman akong ano doon. so Delinquent. last question na lang, sir, and then I'll be quiet na. Sir, paano ako makakakuha ng recording nitong session na to? Hindi yata namin record, sir. May nagre-record kanina, sir, eh. May nag-record ba? Oo, Ah. hindi ko lang alam kung natuloy, pero Ang problem kasi dito sa amin, sir, mahina yung namin, ang internet. Pero sayang. sige, sir, email po kayo sa amin, i-request po ninyo yung recording nitong natin, session natin for today. Sir, pwedeng palagay ng email address sa chat. Sige po, itatype po natin. Okay, thank you, sir. I'll be quiet na. Thank you. Thank you Good po. morning, sir. Pwede ako naman. Sige po, ma'am. Good morning po. Good morning, ma'am. Yes, good morning, Sir Medina. Actually, March 18 po, nagpunta kami dyan. So, nakausap namin si Sir Jemuel. Nandyan po ba siya ngayon? Opo. Sige po, ano po yan?
Gusto po niya Okay. sa makausap? Hindi, okay lang po. Pakisabi, thank you pala ulit. Yung po napunta kami, may kami ng copy ng COI, bylaws, tsaka ng AOI. So, nun sa Certificate of Incorporation, na-registered po ang DECA Homeowners Association, August 24, 2021. Okay. Okay, ang question ko po, unang question, regarding po sa BOD, approval and qualification, dapat po property owner? BOD, ma'am? Yes? Kahit ano po, ma'am, Leslie, pwede siyang BOD. O kahit lessee po? Opo. Dito po kasi nakita namin, yung sa file po ng AOI, meron po dito, nakasama sa BOD, na yung niregister po na residence po ay homeowner po dito. Sorry, ma'am, hindi ko po mag-get yung point. Yung BOD po na naka-register po sa AOI, yung residence address po niya is hindi po siya ang nakatira doon. Ah, okay, okay. Opo. Okay, So how so, come po na na-approve po yun? katulad na sinabi ko, ma'am, no? Hindi naman po namin talaga malalaman yung mga ano dyan, ma'am, yung mga tawag dito, ma'am, yung kung sino yung mga details na gano'n, ma'am, yung kunyari, dineclare mo na taga dito ka pero hindi ka pala taga dito, ma'am. Pero nandun ka naman doon sa master list of members, ma'am. So, usually So, that, pag ganun, ma'am, okay na sa amin yun. So, Kaya ibig nga, ma'am, sabihin ito, po, ano yung po, ma'am? BOD po, yung approval nyo, hindi kayo humingi ng mga requirements or qualification po. Basta property owner, sinabi nila, gano'n na lang po yun. Well, yes, ma'am. So, basically, ma'am, ganun. Kaya nga, ma'am, ang trabaho po natin, ma'am, as homeowners, yan nga, i-check na natin yan. Kayo, ma'am, mag-ano yan. Remember, ma'am, kung kaya naming i-detail yan, ma'am, ginagawa namin. Pero ang reality niya, ma'am, hindi namin talaga nasasala ng ganun ka-detail, no? Kaya, kayo nga, ma'am, ang katulong namin, no? So, I suggest, ma'am, since nandiyan na rin kayo ngayon, salain nating mabuti ngayon yan. No? Okay. In- Next question, sir. Yung sinabi ko po na hindi sila yung nakatira doon sa unit, ano po yung pwedeng gawin ng talagang owner doon sa unit? Pwede ba sila mag-file? Diyan po ba sa inyo? Pwede ba nilang ireklamo? Kasi ginagamit po yung ano nila, yung property nila. Unang-una, ma'am, ano bang relationship nilang dalawa, ma'am? Totoo ba Wala. siyang nandoon? Wala po, sir. Wala, hindi niya po Ibig sabihin, kakilala ma'am, yung ma'am, parang gumagamit. ma'am, excuse lang. Sige. So, siguro, ma'am, ang sinasabi ninyo, kunyari kakilala ko kayo, ma'am. Tapos, yung property nyo, alam ko, nilagay ko dyan yung, kunyari akong member dyan sa property ninyo. Hindi po yung BOD namin na nakaregister, ginagamit niya po yung black and lot nung nakatira po ngayon. Yung talagang property owner. Oo nga, ma'am. Kumbaga, nirepresent ko kunyari yun, pero hindi naman pala ako natagan doon. Yes, sir. At wala pong permission nung property owner. So, yung sinasabi niyo, ma'am, hindi talaga siya taga doon? Opo, kasi iba nga po yung nakatira. Yung talaga, So, saan siya nakatira, ma'am? Yung napapanggap na nakatira siya doon? wala po dito. Wala NBOD dyan. po siya. Board of Director po siya. Mag-file ka ng case, ma'am. Mag-file ka ng case sa ganyan. Sino po? Pwede po ba kami? O yung property owner po talaga? Depende, ma'am. Si property owner, ma'am, kasi dapat nakatalaga siya, ma'am, sa master list of members. Yes No? po. Ngayon, makikita niyo ngayon, kaya nga, ma'am, etong mama, ini-encourage ko, ma'am, yung keeping ng master list of members na yung sequence niya, ma'am, based dun sa address ninyo. Block 1, lot 1.
Block 1, Lot 2, and so on. Di ba? Ngayon, kung may double entry yan, ma'am, di ba? Makikita mo ngayon. And then, makikita mo na ngayon kung sino yung pwede mo nang i-verify kung sino talaga yung nandiyan dyan. Kapag may gano'n, misrepresentation, edi mag-file ka ng ano, ma'am? Mag-file ka ng case dun sa nagpapanggap na yon. Di ba? Pwede po ba yung maging grounds? Kasi po, yun nga po, BOD nga po siya. Pwede po ba yung maging grounds sa as BOD? More Diba on, sabi ma'am, niyo ano po? yan? Disqualification, ma'am, kasi Opo, unang-una, yun nga po. hindi man siya dapat member ng association pag ganyan. Wala naman pala siyang property. Hindi naman din siya, anong tawag dito? Lessee. Hindi rin siya usufructure eh. Di ba? So, mga ganyan nakikita nyo, ma'am, ang una po ninyong gagawin dyan, provide nyo yung mga ebidensya nyo. Hello, Diba? sir. Good morning. Yes po. Hello, sir. Yes, ma'am. Opo. Sir, magtatanong lang po, in clarification with these questions na ni-raise ni Ms. Ma'am, Lai. hindi pa po ako tapos. O Ay, nga, sorry. patapusin muna natin, ma'am. Sige, sige ano? po. Sorry. Tapos kayo po na, ma'am. Sige po, sir. Oo. Nakikinig po ako. Apo. So, nasagot ko po muna ba yung tanong ninyo, ma'am? Opo, bali, pwede po namin maging grounds po yan sa BOD disqualification. Kailangan lang po namin proof of evidence po na talagang hindi po siya yung nandito. Tama po? Yes. Mas maganda nga, ma'am, yung sinabi nyo kanina na si actual occupant nung title na yon o property na yon ang siyang mag-complain dun sa board na yon. Di ba? Okay, sir. Thank you so much po. Last question na po, sir. Sige. Yung regarding po kasi sa monthly news namin, yung pong sa payment po, pinagbabayad po kami ni developer dun po sa account name po nila. Yung naka-registered po na HOA ngayon, wala po silang account pa. So, pwede po ba na maging excuse namin yon sa pagbabayad namin sa juice? Maging ano po, ma'am? Sorry? Excuse po. Na hindi mo na mag-payment hanggat wala pa po silang sariling account. Pwede, ma'am. Tama yung observation nyo, ma'am, no? Hindi dapat, ma'am, pinapasok sa account ni developer yung ma'am, yung association dues. Opo. Bawal yun, ma'am. Bawal yun. So, and may resibo po ba sila, ma'am? Yes, sir. Meron po. Ayan. Pero naka-name po. At least meron sila, ma'am. Tama yan, ma'am. Very good yung point nyo yan, ma'am. Nakalimutan ko din-discuss kanina yan, no? Sir, ma'am. Kailangan po siguraduhin ninyo o request ninyo na ang funds ng association pumapasok sa bank account ni association. Nakapangalan sa association, hindi kay developer. Isa sa Okay, condition sir. po yan. Regardless po ba kung ang OR po ba ay registered? BIR? Regardless po? Dapat ma'am, ano siya? Sa, ano yan ma'am? Official receipt yan. Hindi. I mean, regardless po kung yung OR nila, kasi ang sinasabi po sa amin, kahit na wala pang account na sarili yung HOA, yung OR naman daw na ini-issue sa amin is legal naman daw po. BIR naman po siya. Certified. Ma'am, ang resibo, po ma'am, ba? i-distinguish natin, no? Ang resibo, ma'am, katunayan nyo na nagbayad ka. No? Yes, sir. At may binayaran, may panghawakan ka. Yung account, ma'am, yung kung saan nilalagay, repository nung binayad mo. Kung hindi pa siya nagagastos. 'Di ba? So magkaibang bagay yan, ma'am. Hindi, ma'am, ang association may sarili po dapat siyang bank account. Pera po ninyo yan, hindi pera ni eto yan. Isang reason bakit nagagalit nga ang katulad ninyong homeowner sa developer na initiated association kasi usually pinagdududahan yan na ginagamit nila sa pansarili nilang gamit, di ba? Yes, okay. Kaya nga ma'am, isang condition yan ma'am na dapat hindi maniningil si developer
ng sinasabi niyang para sa association na walang homeowners association. At kaakibat niyan, dapat yung perang nakokolekta niya sa association, sa homeowners association, mapunta sa account ng association. No? Okay. Okay, So, sir. yan, i-demand po ninyo sa kanila yan, dapat may ganyan yan. Opo, so, Pero ito yan, kanina ito yan. po, Siguro bago ma'am, para maging ano lang. Again, ang pinakamagandang gawin po natin diyan, mag-request tayo ng election from them, mapalitan sila through an election, and then pag may bagong pamunuan na po, ay i-request nyo yung turnover ng records, funds, everything sa association, and then magbukas po tayo ng bank account ng association. Simple, di ba? Huwag na yung magdi-demand tayo marami sa kanila. Mag-demand lang tayo ng election, di ba? Para ma-turnover na sa atin, and then we do it ourselves, di ba? Kayo na mga mag-initiate ng pag-aayos ng association, di ba? So, Okay. leadership, kukunin natin i-request natin sa kanila, ibigay sa atin, hopefully yan. Pag ayaw nila, tutulong kami. Kakausapin namin sila, pag ayaw nilang sumunod, may paraan pa rin yan. okay, sir. Thank you so much po. Yung kanina po, yung isang Sir, babae can I po kanina. continue? Yes, sir. Yes, sir. Good morning. Good morning po, ma'am. Opo. Sir, ika-clarify ko lang po kasi yung nasabi po kanina ni Sir J. Pangilinan, previously nung March 22, we submitted a complaint sa DHSUD. Kasama po doon is supported by documents. Doon po sa sinasabi ni Ms. Lai kanina na ginamit po ng existing ng developer na naipa-register yung existing HOA na yung mga tao na naipa-register nila as BOD is not the real owner ng property. So we submit yung lahat ng pertaining documents noong real owner na isubmit po namin sa DHSUD. Ma'am, siguro alam ko na yung situation dyan. Opo. Nag-assume ako na, ma'am. Siguro, Opo. ma'am, noong nag-initiate si developer ng registration, si Block 1, Lot 1, kunyari, na wala Opo. pang buyer, yun ang ni-register ni owner, ni developer na property ng kanyang employee. Siguro, nag-assume ako ngayon, ma'am, ganun siguro yung nangyari dyan. So, na-register yan, ganun ang gamit, Block 1, Lot 1. Tapos, by March yan, no? Kunyari, by April or May, may nakabili na ng Block 1, Lot 1. Di ba? At the Opo. same time, so na-register na siya as may doon ang address ni board of director ni developer. So hindi lang Opo. ano yun, ma'am. So hindi ko rin titignan yan, ma'am, as falsification or kung ano pa man. No? So kaya nga, ma'am, instead na tutukan natin kasi ang nangyayari at hindi ko rin nga kayo masisi. Huwag po natin tutukan yung problem. Tutukan po natin yung solution natin. At yun po yung sasabi ko, no? Huwag nyo pong tignan as problem yung pagkaka-initiate ni developer ng association. Tignan natin ngayon as opportunity yan para hindi na kayo gumastos pa ng ano-ano, mag-take over na lang tayo. No? Yes, sir. Yun ang gusto ko siguro ng punto ko. Huwag na natin isipin na dapat hindi man na-register ito, pinosify yung document, illegal ito. Huwag pong ganun. Ang attitude po natin, nandiyan na yan, take over natin, and then through our guidance, ayusin natin ang pamamalakad. Yes, sir. Yun po yung second move namin. Nagbigay na po kami ng letter for request sa existing HOA sa BOD to call for an election, yung initiate ng election dahil po dun sa maraming discrepancies na nakita nga po ng most of the homeowners dun sa kanilang management. And also, one thing na gusto ko lang i-clarify, sir, is kunyari, hindi kami magbabayad ng monthly dues. So are we considered, kasi wala pa po silang bank account, yung HOA, sa developer account pumapasok yung mga binabayad namin, which is too much para sa amin. Ano po? So are we considered delinquent? Ano po ba talaga yung mga na makukonsidered na delinquent talaga? Yun nga, ma'am, nasabi kanina nung kasama natin kanina dyan, no? May duties tayo.
no? Kailangan po natin ginagawa yung duties natin para manatili yung rights natin. Isa po dyan ang pagbabayad ng monthly dues. So, kailangan po natin gawin yan. Katulad na nagbabayad tayo ng taxes. Di ba? And may pinupuntan yung taxes natin. No? So, ganun din po yan sa association. Maintenance o kaya kung ano pa mang, basta pondo ng association yan. No? So, kailangan po ninyo magbayad. Pero, kung sa tingin ninyo nga, hindi napupunta sa tama yan, may way naman para gawin yan na i-questionin yan. Di ba? Okay Pero po. remember, hindi mo pwedeng sabihin hindi ka magbabayad ng tax kasi ayaw mo yung presidente mo ngayon o yung mayor mo. Di ba? Obligasyon po natin yan sa association. No? Okay po. Yung So yung pagtatawag, mga sorry ma'am, tutuloy ko lang po na ma'am. sige po, sorry sir. Pero tama yung punto nga ni Sir kanina, 20 years na akong di nagbabayad ng monthly dues, ma'am. Pero wala akong na-receive ni isang, requirement po kasi 3 eh. Notices, no? Wala akong na-receive na gano'n, hindi ako dinala sa grievance committee, walang declaration ng delinquency sa akin through a resolution. Okay. Considered pa rin akong good standing. Kasi nga, hindi ginawa ng board yung kanyang trabaho. Okay, sir. So, may proseso po ang pag-declare ng delinquency. Pagkapag hindi po nagawa yan, considered akong good standing pa rin. Pero ang problem, ang namumuno kunyari, hindi ginawa yung trabaho yon. Pero, tinanggalan pa rin kayo ng rights. Hindi kayo pinagbuksan ng gate, hindi kayo kinuhanan ng basura, yung iba pa nga pinuputulan pa nga ng tubig. Yes, sir. Na bawal yon, bawal po yon. Magkahiwalay ang monthly dues sa water bill. So, napirwisyo kayo ngayon. Wala kayong tubig, hindi kayo binuhusan, tapos pupunta kayo kagad sa amin nun. Magrereklamo kayo. And 99.9% nadi-discourage or nadi-disappoint ang mga members na homeowners na nagpupunta dito sa amin kasi dinidirect namin sila pabalik sa homeowners association, particularly sa grievance committee. Doon po kayo magreklamo. Diyan nagagalit sa amin ng members kasi bakit daw wala kaming ginagawa. And kung nakikinig po tayong lahat kanina, no, nung diniscuss ko, tinuturuan namin kayo ng proseso. Remember, binigyan po tayo ng kapangyarihan ng Estado through RA 9904 para pamunuan ang ating community. No? Kapag may gusot dyan, may problem, may mga issues, sinong dapat mag-resolve niyan? Ang community through the association. So, ang trabaho lang namin, heto nga, ine-educate po namin kayo para alam ninyo ang gagawin ninyo. Now and then, magtatanong kayo sa amin, gagaydan namin kayo. Pero hindi kami mag-resolve ng problems ninyo. No? So, ang pinupunto ko po dito, kapag may mga questions na ganito, bibigyan namin kayong answers. No? Pero yung actual solution dun sa problem, manggagaling pa rin sa inyo. Kung gagawin niyo yun diligently or as instructed na na naka-base dito sa ating IRR bylaws, nasa right track po kayo. Most of the time po kasi nangyayari, yung laging sinasabi na, hindi, pwede mo pag-usapan ito sa amin, internal lang namin to. While we do not, ako personally, no, minsan, bahala ka dyan kung anong pag-usapan nyo. Ang nagiging problem dyan, pag nagiging norm na yon, each time nagiging, ito yan, pag-usapan natin, ganito lang, internal lang natin. Huwag natin masyadong maging strict sa bylaws at saka sa IRR. Tapos, napopropagate yan for many years, di ba? And then, may dumating sa isang araw na basahin ng inyong bylaws o kayang IRR. Hindi naman pala ganito eh. Di ba? So, doon ang gagaling problema. So, each time, ang suggestion ko sa inyo again, mag-stick po tayo sa IRR, sa bylaws natin, yun ang ipatupad natin. No? Para guided lagi tayo. Okay po, sir.
Sir, question po. Sige po. Hello, sir. Sige po, sir. Okay. Sir, nagkakaroon lang po kasi ng ng conflict sa mga yung mga kanina yung mga issue about sa delinquency. Tsaka paano kasi 'di ba ang solution talaga is to take over. 'Di ba? Pero hello. Sige po, sir. Sige po. Oo, 'di ba? Ang solution is to take over yung management. Pero yun nga po, paano namin mapapakita na capable kami kung tama po ba or correct me if I'm wrong, sir, kung hindi kami nagbabayad ng dues or yun ba yung basihan para masabi na capable na yung mga na-turnover na units ngayon na to handle the management o paano po ba? Sige. Una, sir, ano po itong project na ano po yung subdivision na to, sir? Decon, sir. Decon may kawayan. Ilan po yung capacity nito, sir? Ang sabi po kasi talaga dyan is 5,000 units ang gagawin. Pero so far, ang na-turnover is nasa 900 plus. Pero ang nakatira pa lang is nasa 500 something. Ganun po. Okay. Ilang phases po ito, sir? Alin po? Ilang phases po yan? Wala pong nakalagay na phase sense, sir. Isang buo po yun na 5,000, na isang buo po siya. Wala siyang dineclare as phase 1, phase 2, phase 3. Okay. Kaya ako po tinanong to, sir. Ganito yan, no? Para po sa ating lahat. Remember, gusto natin mag-take over. Yes No? po. Ang tanong dyan, kakayanin kaya ng association, ng homeowners, ang maintenance ng subdivision? Ano sir, kasi di ba under development pa siya. So ibig sabihin, dapat meron pa ring part ng developer at saka part ng mga naninirahan talaga. So hindi pwedeng lahat yun isa Very sa good, sir. Tama. In fact, Apo. sir, ganito yan. Wala po kayong, sorry no, ko-correct ko lang, na mali yung Sige sinabi kong, wala naman talaga kayong obligasyon na maintain ng subdivision. Yes po. Trabaho talaga ni developer yan. Yes po. Correct yan, sir. Yung sinabi nyo kanina, correct yun. Pero ibig sabihin, sir, yung siyempre may funds kayo, yung organization, Yes, yung affairs ng inyong community, di ba? Ang point dyan, sir, kakayanin na ba yan? Ilan pa lang kayo ngayon? Wala pa kayo sa 500, di ba? Sabi ninyo. 500 plus po. 500 plus po. 500 plus, sorry. Out of the 900 Yes or po, so. na turnover. So, ang point, sir, kung sa tingin nyo kakayanin niya po yan, maganda. Pero siyempre, sir, again, yung dinidiin ko pa rin, yung ating mga pinapatupad na bylaws, IRR, Yes po. dapat nandiyan yan. Mm. No? So, start nyo magbayad ng monthly dues kasi isa yan sa basic obligation ninyo. Yes po, totoo po. No? Kung ngayon pa lang dinideny na natin yung ganyan na parang katulad sinabi ko, saka na ako magbayad ng ng tax ko pag gusto ko nang manalo yung mayor na natalong binoto ko. Mga ganon. May mga condition tayo. Yes. Huwag tayong pipili ng ating ng magbabayad ng tax kasi leader na binoto natin hindi siya nandun sa namumuno sa atin. May obligasyon tayo. Okay, so para lang maayos na i-clarify ko lang po para maging lang. So lahat kami obligado na magbayad ng monthly dues for us to take over. I mean for us to show na kaya naming i-manage yung buong Deca homes. Tapos kaya lang kasi naman hindi nagbabayad yung iba kasi yun nga ang is overpriced daw. Tapos hinihingi namin ng breakdown, walang mabigay na breakdown. So paano ho ba? Kasi ang hirap din pilitin ng iba na magbayad. Although tama naman yung talagang kailangan namin magbayad. Willing naman yung iba magbayad, kaya lang natataasan nga and then wala kasing binibigyan na breakdown na maayos si Deca. Sir, makat ko lang kayo dyan. Tama. Actually, sir, yan ang pinupunto ko dapat kanina. Nawawala lang ako. No? Very good. Yan ang point, sir. Kaya tinanong ko kanina yung capacity. Kung kaya nyo na, di ba? Sabi ko. Although, hindi pa nga kayo magme-maintain sa division, pero eventually mangyayari yan. Ang point ko kasi dyan, sir, yung breakdown na yan, natataasan tayo. Magkano binabayad ninyo, sir? 500 po per month. Okay.
Okay, usually kasi sir, pag pera pinag-usapan, di ba sabi ko sa inyo, problema yan. Yes po, totoo po. 500, ay ang mahal. Lagi natin sasabihin yan. 200, ay ang mahal. Hindi pa natin nakikita ngayong breakdown. Sa inyo Yes na po. nanggaling sir, di ba sir? Hindi pa natin nakikita yung breakdown, mahal na kagad. Di ba? Pero siyempre, 500 is 500, mahal talaga yan. Yes ang po. point, kailangan mo natin makita yung breakdown, baka kulang pa nga yung 500 na yan kasi 900 units or 1,000 pa yung binanggit nyo kanina sir eh. Apo. And eventually sir, pag na-turnover na sa inyo yan, yung management mismo na subdivision, hindi association na subdivision, Sige po. malaking problema yan, di ba? So ang point, alamin muna natin kung anong kung ano talaga yung breakdown, yung katulad sinabi niya sir, before natin sabihin na mahal, mataas, di ba? Sige po. Okay, Bakit sige sinasabi po. nating mahirap kung hindi pa natin tinatry? Bakit sinasabi nating mataas kung hindi pa natin alam ang actual cost ng maintenance nung kung saan pupunta yung pera natin? Okay, sige sir, ito na lang po. Para lang din maano. Kasi okay na tayo sa sa juice, no? Ito sir, Pero pwede akong mag-add, Sir Jeff. Sir Jeff. teka lang sir, ano ko lang saglit lang. After po patapos na ni ako. sir, kayo po no sir? Tapusin ko na to Sir Jay. Sir, ako Ano, din, sir, I-add ko na lang to sir kasi nakadagdag yung sinabi ninyo kanina na yung pag walang account number si HOA, okay lang na hindi kami magbayad. So okay, kung ganun ang gagawin namin, pwede pa rin bang ma-turn over sa amin? Ay ma'am, pwede pa rin ba namin i-take over yung management kung ganun po ang mangyayari? Na hindi kami magbabayad kasi nga walang account number. So we have to take over para magkaroon ng account number. Tama po ba? Tsaka paano naman po yung mga nakapagbayad na? Nagiging komplikado kasi sir dahil nga doon sa account number, no? Yes sir, opo. Ipagpalagay natin sir ganito. Yun ang Sir, naging ano sir. Ipagpalagay po natin na 6 na buwan na sila naniningil sa inyo. Okay. And then, siyempre, may nakapagbayad na sa inyo. Yes po. Kami po, bayad na po kami. Recent lang na nalaman natin na wala palang bank account. Diba? Actually, sir, matagal na po yung ni-request. Halos January yata or na-request Okay, na namin. ganun pa rin, sir. Ganun pa Okay, rin po, sige. sir. Nagbabayad pa rin tayo sa kanila ng ating pera. Hinahawakan nila yan. Hindi natin alam kung saan nilalagay. Yes po. So, I suggest, sir, nakapangalan pa yan sa bangko ng association o ng developer, hingin pa rin ninyo yung nararapat na sa inyo. Bigyan kayo ng financial statement. Hindi, okay, sir. Pero yun nga, yung pinupunto ko is kahit hindi kami ganun, sir, can we take over na? Talagang, I mean, kasi yung pinaka-solusyon talaga dito, di ba, is to take over para mabawasan, maalis na lahat ng issue. Sir, katulad po na Opo. sinabi ko kanina, sir, hindi question yung kung pwede na kayo mag-take over. Okay, sige. Ang question dyan, sir, kaya nyo na ba mag-take over? Okay, sige, sir. Sige po. No? Sir, So, sir, pwede, sir. Basta kung kaya Sige, sir. nyo na Okay. kayo. Thank you, bro. Okay na po. Thank you po. Okay. Sir Yung JR, kanina po, yung nagtatanong po kanina. Sir Apo. JR, To add sandali doon, lang. Sir Sam. Ay, sige. Sir, follow up lang dun sa sa question about juice. Sir, hindi ba pwedeng ma-consider na defect dun sa implementation nila ng juice? Yung una, walang board resolution stating na bakit kailangan ng ganito, bakit kailangan ng ganyan. And as mentioned kanina, we've been asking for yung breakdown and hindi naman kami binigyan ng maayos na breakdown. And second, sir, hindi ba, again, with regard dun sa possibility na defective yung implementation nila ng juice, yung idea, yung walang bank account. And then if it's defective or it's gonna affect the validity nung order na yon, pwede bang magkaroon tayo ng malinaw na na are we allowed na until such time na maayos yung defect na to, dapat wala kaming babayaran from January to as you mentioned 6 months. Nasa Diba? usapan nyo na yan, sir. Kaya nga 'di ba sabi ko, sir, ang nakikita kong talagang solusyon diyan, magkaroon ng election, magkaroon ng bagong leadership. Kasi once na may bagong leadership na, sir, may turnover na mangyayari. And from yung turnover ng records, siyempre, i-request po natin lahat yan. Financial statement, financial records, lahat yan. I-check ngayon, i-audit ng bagong pamunuan. So sir, And then,
Yeah, go ahead, sir. Sorry. Opo. And then sir, pag doon na natin malalaman sir kung may mga ano nga, 'di ba? Kung ano yung dapat nating hawak talaga or kung may kailangan tayong ibalik sa members, yung mga ganon, sir. So sir, wala tayong as of right now, wala tayong existing rules na black and white na magsasabi na or can we be specific na until such time, or I mean, sabi mo nga wala, I mean, ang sinasabi na propose mo kasi is an election, which is I think yun na yung line of process nila, Sir JR eh. Pero dito lang sa juice, it's gonna be up to us. I mean, Sir, alam niyo sir, parang nakukuha kasi yung punto niyo yung lahat sir eh, na ayaw niyo muna magbayad, 'di ba? no sir, nagbayad ako eh. Ay, may mga bayad na, sorry. Nagbayad ako sir. Pero ang point ko kasi dito sir, para lang magkaroon kasi ng kalinawan. Kasi as mentioned by Sir Jeffrey kanina, 500 mataas. And sabi mo nga, kung 200 baka may mataasan pa eh. Kasi nga, hindi namin nakikita yung breakdown eh. And there's gonna be questions pa rin. So, gusto lang sana namin magkaroon ng something specific na according to the DH SUD, this and that. Okay, So- ganito. Sir, dahil nakalagay po yan sa bylaws niyo, I hope nakalagay sa bylaws yung 500 ha. Hindi, yun nga sir, kasi they've used the old template. Ang nakalagay lang sa bylaws is they can impose. Walang And- nakalagay na specific na amount, Yes sir? sir, walang nakalagay, walang amount, and it's not, and I think ang nakalagay dun sa, Okay, sir. Makat ko lang po kayo dyan, sorry no. Walang nakalagay sa bylaws ninyo kung magkano yung amount. wala Ngayon, sir. hanapan nyo sila ng resolution. Yun nga sir, walang board resolution, so that's another defect. Huwag nga kayo magbayad, sir. Okay, thank you sir. Wala pa tayong pinag-usapan na ano. Kasi sir, wala namang basis na yung payment ninyo eh. Alam mo, They can impose, nakalagay sa bylaws. Pero asan yung resolution na, and remember sir nakalagay sa bylaws kunyari, ang association pwede siya maningil ng monthly dues. Basta naisip niya kunyari, no? Ngayon, na-determine niya 500. Kailangan i-consult muna sa inyo yan. Yes sir. And then, after nun, gumawa sila ng resolution. Ito na ang sinasabing approved na monthly dues natin. Kung wala lahat yan, sir, huwag nga kayong magbayad. Oh sir, just to be sure na naintindihan ko sir, yung particular defect na yon practically invalidated na yung order nila for monthly dues. Yes, sir. Yes, sir. Kasi wala silang resolution, sir eh. Walang approval pa ninyo. And again sir, the resolution should have a consultation sa mga homeowners. Tama po, sir. Tama. Okay, thank you sir. Ito, sir, di ba kanina ko pa pinupush to? Request kayo na election from them para magkaroon ng bago leadership. Ngayon, pag may bago leadership na, aayusin ng association, a-amend natin ng bylaws. Gagawin natin yung bylaws na naka-tailor fit sa needs ng sa inyong mga members. Kayo magdi-determine yan. Magkano monthly dues ninyo, ilan ng board of directors ninyo, ilang years on term, yung mga ganon. Di ba? Kasi sa inyo association yan. Yan po yung dinidiscuss kanina ni yung unang kausap ko po kanina na si Sir na nasa RA 904. Tama siya, sir. Nandun yung binigyan kayo ng power. In-empower po kayo ng estado para gawin yan. Pero gagawin natin sa pamarang ganon. Sa case nito, amendment ng bylaws. Ilalagay nyo doon lahat ng gusto ninyong makita para ma-improve ang inyong situation dyan. Sir, para lang mas malinaw ang usapan, yan nga po, ang plano namin noon ay mag-organisa ng panibagong homeowners kasi nga, huwad ang paningin namin sa homeowners association na ito. Hindi dumaan sa due process. Ano po? At siyempre pa, ang kanilang pinanggalingan, pinaghugutan ng, semblance of legality, yun po yung department order ninyo na huli na nang dumating. Rehistrado na sila. At ang pangalawa, sir,
forgive me, no ha? Ang tingin ko rito, sir, hindi rin ito hinugot doon sa RA 9904 sapagkat wala namang lawmaking power itong departamento ninyo, ano po? Itong IRR dapat ang title pa lang revised IRR for Republic Act 9904. Pero yung section 30 ng Presidential Decree 957 hindi makasama doon sa 9904 So ito yung problema, sir. Kaya ang gusto nila mangyari, may iba sa amin gusto mangyari manahin na lang yung huwad na HOA. Yung grupo naman namin ayaw pumayag sapagkat kung anumang mali, kablastugan na ginawa nila, kami mananagot, yung bagong HOA mananagot. So ang isang school of thought ay magparehistro ng panibagong HOA, dyan sa inyo, mag-organisa, mag-eleksyon, dyan sa proseso para meron kaming legal personality na ihabla sa sampan ng kaso itong HOA ng developer. So ano tingin niyo, sir? Posible din ba yun? Posible ba? Ano, sir? Sir, no, may mga, sir, may mga flaws, no, sir, doon sa registered na association. No? Nakikita natin yun, sir. O at least, dito sa mga nadidiscuss natin ngayon. Aminado tayo dyan, sir. Based sa mga nadiscuss natin, may mga flaws. Pero hindi naman sagot dyan, sir, yung mag-organize tayo ng bago. Kung hindi, ayusin lang natin to, i-renovate lang natin ito, sir. And, ang nasabi ko na nga po, sir, no, amendment lang ng bylaws yan, sir. No? Ano naman, sir, hindi naman ganun, sir, kalala yung problem sa association. May mas worse pa dyan, sir. Believe me. Sir, Bago lang yung association ninyo, sir. So, hindi lang naging sir. And eto na nga tayo, sir. Kaya sinasabi ko sa inyo, hayaan nyo makatulong ang opisina namin sa inyo, sir. Kokorek natin yan. Gagaidan namin kayo. Basta yung unang sinabi ko po sa inyo kanina, election, yan ang sasagot dyan, sir. Once na nandyan na kayo, sir, sige, kayo magde-decide kung anong gagawin nyo dyan. Basta in accordance siya dun sa ating mga pinapatupad na batas. In accordance with laws naman, sir. Pero alam mo, ang problema dyan, pagka idudulog namin ito sa HOA ng developer, abay last year pa, hiningi namin bylaws lang, hindi kami pinagbibigyan Ayaw ilantad yung bylaws. Dumulog na rin kami sa barangay, sinabi na ng kapitan, ganito, gano'n, mag-usap tayo. Yung head ng kanilang, tumatayong head ng kanilang HOA, hindi rin nagpapakita. Sabi ng kapitan, dito tayo mismo sa Deca Homes, sa inyong basketball court, riyan. Doon tayo mag-town hall meeting para pag-usapan ng mga bagay-bagay, plansahin yung mga bagay. Hindi sila, sir, nagpapakita. So, kung idudulog natin ngayon, hilingin natin sa kanila magpahalalan, palagay ko it is an exercise in futility, sir. Sir, hindi yan. Sir, Wala meron. ka sa hindi, sir. Binigyan ko na kayo ng assurance kanina, sir. Sumulat kayo sa kanila, mag-request po kayo na kanila, mag-demand kayo sa kanila kung gusto po yung gamitin ng word na demand. Pero mag-request kayo sa kanilang election kapag hindi sila tumugon niya, written. Pag hindi po sila tumugon dyan, sumulat po kayo sa amin, i-attach po ninyo yung sulat na yon. Kaming gagawa ng paraan, sir. Na? Panghahawakan namin yan, sir, kukonsultahin Ang hawakan namin. niya, sir. Recorded po tayo. Pagka nakakuha kami ng mayorya na gusto, yun ang prosesong dadaanin, sige. We will May proseso submit. lahat yan, sir. Na? Basta, kulang tayong lahat, sir. Pupunta tayo sa gusto natin patunguhan. Sir, last na talaga, sir. Timing talaga ako, promise. Sige po, sir. Sir, regarding to sa juice, so ang defect natin ngayon is yung walang board resolution, right? And as mentioned kanina, there should be a consultation among the homeowners. Just wanna be sure lang, sir, na dapat sila magpatawag, right? Patawag ng consultation sa mga homeowners Yes, sir. or meeting, and there should be a majority. So if meron ng, as mentioned by Sir Jeffrey kanina, na around 900 na yata yung na-mention niya na turnover, and then around 500 yung actual residents. So anong majority ang kailangan naming sundin dun sa numbers na yon? 500 and 900.
Kung ano sir yung ano, registered din sa members ninyo. Kung 900 ang registered members, sir, 900. Kasi automatic. So sir, hindi namin kasi alam sir kung nasaan yung mga yan I mean, hindi pa kasi nakatira dito yung iba. I mean, 400 yung missing sa 500 sa 900, di ba? Pero paano kung kagaya itong implementation ng juicer, ang nakalagay sa bylaws, may mga specific means of communication or modes of communication. Pero pinost nila sa Viber lang, which is not included on the bylaws. So I'm expecting na if they're gonna be calling for a meeting, baka like Viber lang yan na ganito ganyan. Sa Viber channel nila sir, they only have about 200 something or maybe 300 people doon. So Paano po siya, sir? Hmm. Buti binanggit niya, no? Yung bagong IRR natin, sir, pwede na ngayon mag-disseminate ng information, invitation, through electronic means. Included po dyan, Viber, email, Okay. di ba? Pero sir, yung bylaws namin na ni-registered nila hindi in accordance dun sa updated IRR. Tama, sir. So, okay. So sige, accept natin, sir. I'd like to Pero go hindi back pa kasi tapos, sir. Ito yan. Oh, okay, sorry. Di ba, sir? Hindi, okay lang. Di ba, sir, in-inform ko nga kayo. Ngayon, sir, kailangan pa rin yan, sir. Kanyari, 900 na members natin, sir. Automatic members. Bibigyan ko po kayong isa-isa ng notice of meeting, kung ano pa man yan. Okay. At least, kung General Assembly po yan, at least 5 days before nung General Assembly, date ng General Assembly. Kung election naman yan, 30 days. Okay. Ngayon, kailangan mag-reply po kayo sa akin within a given period din para i-confirm yung attendance niyo or not. So, binigyan ko kayo ng invitation or notice today. Sana by next week, meron po kayong reply sa akin kung mag-a-attend kayo, hindi. Di ba? So, yung lahat ng nag-reply na mag-a-attend sila, out of the 900 nag-reply, 10 lang. Kukunin ko ngayon yung quorum dun sa 10. So, 6 lang, sir. Okay. Remember, sir, attendance sa nabanggit ko po kanina yung duty ng isang member. Both right and duty ng isang member ang attendance sa meetings, general assemblies. Okay. So sir, dapat sorry sir, para matapos ko lang tong ano na sir. yeah, sorry sir. So, ibig sabihin sir, kahit na ano sir, pag nagpatawag sir ng meeting ang board of directors, in-expect, siyempre ideal to sir, in-expect 100% attendance. 'Di ba? Kaya lang tayo nagbibigay ng yung reply slip na I will attend, I will not attend para dun sa determination ng quorum. Kasi may technicalities nga yan, 'di ba? Yung sinasabi ninyo, dapat may quorum para ma-approve ang isang Resolution. resolution o kung ano man 'yan. 'Di ba? So, Sure. pero ang reality niyan, obligado tayong lahat kasi as members, may obligation tayo sa association. So ngayon, ika-cut natin ngayon para determine natin kung sino yung mga willing. So, out of the 900 members, 10 ang sasabing mag-a-attend kami sa meeting. So, mag-attend lang yan anong quorum ng 10 50% plus 1, 6. So, magiging valid kung ano man mapag-usapan nyo. Kahit na 6 lang ang bumoto. At least ginawa ng board ang trabaho niya na i-inform, ni-invite ang kanyang members na mag-participate. Problema na ng member yan kung ayaw niyang gawin yung kanyang duty. And, siyempre, may kaakibat na delinquency yan. Di ba? Dahil hindi mo ginawa yung duty mo, pwede kitang i-declare na delinquent. So, yun, sir. So sir, follow up lang sir regarding that. Yung
HOA, current HOA, sir, they should also provide evidence na in-invite nila yung mga tao. Very good, sir. Very good. Yun na tinatawag ko lagi, ano yan, sir? Proof of notice. Proof of Okay. notice. At yun na yun, sir. Yun na yun, sir. Yung reply. So, Okay. dapat, sir, kung electronic means yan, sir, pero kung personally delivered yan sa bahay nyo, merong list ang inyong officers board. Nandun yung name niyo, sir. Opposite na name niyo, sir. Pipirmahan niyo yan. Tapos may date and time kung kailan nyo na-receive yan. Yun na magiging proof of notice. No? Okay. So Sige, lahat sir. yan, 900 members, dapat nakapirma yan. Sir, Okay. isang question na lang, sir. Ano po? Pwede ba namin gawin, no, sabi mo nga kanina, to demand na magkaroon ng eleksyon, i-address namin sa mga direktor, hindi nga lang namin alam kung sino yung mga presidente riyan. Ano ba? And then, na magtatakda na kami. Halimbawa, in 1.5 month from now, ikakasa yung halalan at magre-request. No, sir. Please don't do that, sir. Hindi po Okay. pwede yan, sir. Unauthorized na yan, sir. Remember, sir, kasi sinabi ko, sir, magre-request kayo from them. Pag hindi sir sumagot, sir, magsusulat kayo sa amin, sir. Kukuha muna kayong authority from us. So yung Okay, nag-set na kayo kagad, sir, while waiting for their answer, unauthorized na rin yun, in a way. Di ba? Kukuha muna kayo ng bas-bas from us, sir. Ganon. Hindi ba po pwedeng manaig yung democratic sa proseso na kapag ka 50% plus 1 ang nagdesisyon, ay yung desisyon nila ang mananaig? Sir, Hindi meron po ng ganun. process, Hindi sir. po ganun, sir. May proseso po, sir. May proseso po, sir. Ay, naintindihan ko, sir, yung inyong desire na maayos kagad yan. Pero may mga sinusunod po tayo, sir. Hindi po tayo naiba sa kanila pag ganyan, sir. 'Di ba, sir? Ang reason bakit tinatanggal natin sila kasi hindi sila sumusunod sa proseso, sa mga batas. 'Di ba? Kung tatanggalin natin sila na hindi rin natin sinusunod ng batas, anong pinagkaiba po natin sa kanila? Pero hindi natin sila tatanggalin. In fact, pwede silang tumakbo sa halalan kung gugustuhin nila eh. Hindi natin sila Correct, sir. tinatanggalan Pero yung proseso, sir. ng halalan. Diba? Ano po, sir? Ang atin lang purpose dito ay magtakda ng eleksyon. Hindi natin sila tinatanggal. Now, kung gusto nilang maging opisyal pa rin, eh di patunayan nila na qualified sila at hayag sila ng intensyon na Pero nasa batas kumandi- po yan, sir, na kami lang or yung incumbent board ang pwedeng magtakda ng eleksyon. Right? Okay? So ano po, sir? Actually, sir, nakukuha po yung punto ninyo no? Sir, pero siguro, sir, hindi natin pwedeng madali ng ganon. No? So ano lang, sir? Dagdagan nyo lang patience po natin, no, sir? Okay, so are you suggesting din na po pwedeng gawin, mag-demand letter sa kanila to ikasa na yung halalan within 1.5 month time, ano ha? Time frame. Opo, sir. Basically, ganun po, sir. Hindi sila tumugon, sumang-ayon o dinedman nila, siguro yung aming demand letter, nakaka-copy fairness kayo para at least may prior notice na din kayo. No, Meron sir. ibig- Yes, sir. Tama po. Sorry. Pwede na kami After ngayon nilang hindi sumunod, tumugon dun sa sulat, sumulat na kayo ngayon sa amin. Okay, now, Naka-attach po yung sulat na yun. pwede bang mag-request na rin kami sa inyo na kayo tumayo ng mga election officers or COMELEC sa gaganapin na halalan kung sakasakali? Nangyayari yan, sir. In fact, sir, meron kaming gagawing election sa isang association. No, pero sa case siguro niyo, case to case po kasi ano, sir. Siguro sa inyo, sir, gagawin po natin, manggagaling din sa inyong election committee. Kasi nga, para may participation lahat ng ating members. Ganon. No? Mas maganda po yan, sir.
Usually sir, tumatayo po kami election committee pag mayroon pong case dito sa 8SAC. And then dineputize po kami ng ng commission nga. Nakita ko yung Other than that, katulad ng sinabi ko sir, kayo na rin nagbabanggit kanina sa akin sir, yung inyong freedom to organize, di ba? Binibigay po namin sa inyo 'yan. Kaya Okay. as much as possible, hands off po ang ahensya namin diyan sa mga lahat ng activities ng association. Nandito lang kami para mag-guide sa inyo. No? So tatayo yung election committee. Although again, alam ko po yung purpose nyo, bakit ganyan, maganda yung ang ninyo, naisip nyo, pero mas maganda po siguro kung kayo ang tatayong election committee after namin kayong mag-guidean kung paano nyo gawin yung function as election committee. Ang punto ko kasi sir, dito sa aming sa mga homeowners dito, at least may 3 faction. Okay. Kumbaga kailangan may outsider eh. Isa rin sa mga pwedeng i-considera na i-request yung meron kasing homeowners association federation dito. Sir, ito yung ano ko ngayon sa inyo, sir. Kung kailangan pa nating outsider, sir, di pwede pala sa developer ngayon mag-election committee, sir. Well, No. Pero kidding aside, sir, no? Ang point ko lang, sir, kanina ko pa pinupunto Homeowners Association at kayo din. Kayo din po lahat dyan. Nakita niyo yan. Bakit may tagalabas na nakikialam sa Owners Association? So, binabalik ko nga ngayon sa inyo. Bakit makikialam ang Department of Human Settlements and Urban Development sa affairs ng inyong association? Nandito kami para guidean kayo, gabayan kayo para ma-achieve nyo yung ano yung gusto nyo ma-achieve. Pero para kami mismo tatayo kaming magsasagawa ng nawawalan kayo ng power, sir. No? The reason Sir, why, to cut na sir, pwede ako magtanong sir. Parang di Sir JR naman. Sir, I-wrap up ko excuse, lang yung question ko. sir, kailangan ko lang ng kidney break, mabilis. No? Sorry po, Sige medyo sir, copy. Sige sir, thank you. mabilis. 2 minutes lang to, sir. yeah. A few moments later. Hello po. Sige po, yung nagtatanong po kanina. Ayun, sir. Tapusin ko na yung mga tanong ko, sir. So, ayun, sir. So, bali, parang i-summarize ko, sir. Base sa pagkakaintindi ko, sir, parang the best solution to end up the sufferings ng mga residents is through election. Yun nga lang, ang biggest question naman is the capability of the residents to manage talaga the whole subdivision. Ngayon, sir, ang tanong ko kasi dyan, di ba, sir, dapat, in terms of, kunya, ita-turn over na, maraming mga binabayaran na mga maintenance and kasama dyan yung real property tax. Ngayon, sa real property tax, correct me if I'm wrong, sir, dapat kung ano lang ang turnover ng developer na public property, yun lang ang babayaran ng new leadership na uupo in terms of real property tax. Tama po ba, sir? Sir, hindi nyo pa worry ngayon yung amilyar. Kasi Yung sir, sir, buong public, sir. Public na amilyar. Yung kasama yung amenities, yung mga public roads. Sir, katulad sabi ko, sir, pinag-uusapan lang po natin dito, turnover management ng association. Hindi po yung subdivision. At ang subdivision po, if ever, tina-turn over po yung kanyang open spaces, road lots sa local government. Po, Yun, sir. At least, sir, tama, sir, yung Kasi, sir, ang nangyari, binigyan kami, sir, ng breakdown. Actually, hindi siya breakdown. Forecast, Forecast ng kung saan mapupunta yung binabayad namin na 500. And nakasama kasi doon yung sa real property tax. Nagulat kami. Kayo Bakit kami magbabayad? Kasama kami sa share of burden doon sa real property tax. Kaya, bakit ganon? Sir. Parang hindi makatao. Sir, ganito. Siguro, sir, again, sir, ganito. I suggest, sir, mag-focus muna tayo sa
change ng leadership, sir. Ma'am, no? Opo. Mga kasama natin dyan. And then, after natin may bagong board and officers, I suggest mag-consult kayo ngayon sa lawyer Okay, tama tungkol sir. dyan, sir. No? Kasi, Legal counsel. oo, no, sir. Siguro kasi nagiging complicated kasi tayo ngayon, sir. Kasi tama nga naman, sir, no? Hindi natin masyadong nauunawaan pa yung association, ang subdivision, ano yung obligasyon ng developer. So maraming masyadong kailangan na tutukan, no? So mag-focus muna tayo, sir, doon sa leadership. Iisa-isahin natin yan, sir, no? Actually sir, kasi tinanong ko yung management o yung PMO sa amin. Sabi ko, bakit ayaw nyo i-turn over sa mga homeowners? Ang sabi kasi sa akin nung property management, hindi nyo pa kasi kaya na i-manage to, hindi nyo pa mababayaran yung mga real property. And at the same time, yung mga collection ng garbages, yung mga howler, parang hindi nyo pa kayo capable. So parang na-underestimate tuloy yung mga residente. Kaya naman walang nagko-comply dun sa 500 pesos na gusto nilang kolektahin na monthly dues. Kasi, Sir, yun nga po. sorry, no, pero partly true yun kasi, sir, no? Na kung isipin nyo, sir, kaya yung nasasabi ko kanina pa, sir, no? Tinatanong ko, sir, kung ilan yan mga dyan, yung capacity ng subdivision na yan. And kung yung 500 sa tingin natin natataasan, again, inulit ko na naman to, no, sir, without knowing yung breakdown. So, parang partly true yung sinasabi nung PMO nyo kasi baka hindi nyo nga ma-handle talaga yung actual na pag yan. Pag na-turnover na, if ever, mangyari man yon yung subdivision. No? Pero again, nagja-jump kagad tayo dun sa management ng subdivision, management ng HOA lang pinag-usapan natin. No? Okay, sir. So parang different na po yung dalawa na yun, sir, no? Yes, sir. Tama. Yung HOA Magkaiba po yan. management at saka Magkaiba yung po yan, sir. subdivision. Kasi Kaya, baka kasi yung, sir, yung parang magiging qualification para masabi nila na na kami with capability na to manage. Hindi kaya actually, mali yung magiging niya, basis. sir. Yung nga sasabi ko, mali yung kanyang reasoning. Ayaw namin turnover yung management ng association sa inyo kasi hindi nyo kakayanin ang management ng subdivision. Parang ganun yung sinabi niya. Mapo. No, pero ang tutusin, kung titingnan natin, again, ibang management ng association sa management ng subdivision. Obligasyon ni developer na i-manage yung subdivision until ma-complete niya yan. Okay po, tama po. So, wag kayo, sir. Tama, na-confuse kayo sa sinabi ng PMO. Kinaklarify ko na sa inyo yan. Mag-focus lang po muna tayo ngayon sa management ng HOA. Okay. So at least, sir, clear naman na tayo, sir, na at least pwede kami mag-demand ng HOA leadership na talaga. Yes, sir. Kasi Tama since po. yung hindi pala yun yung magiging basihan nila para kami ay para mahusgahan na wala kaming capability. Correct. Very good, sir. Very good po. So at least clear, sir. Kasi yun yung nagiging isang hindrance talaga sa amin eh. Kasi yun yung naglalaro sa isip namin. Paano yung mga road repair? Totoo. Nako-confuse, sir, no, between yung two. Tama, sir. Even yung PMO niya, sir, I bet developer dyan, sir, nako-confuse din sila dyan. Di ba? So at least yung ayan nyo, monthly dues, mariregulate yan, sir, based sa necessity lang ng mga current na mga nakatira. Tama po, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sige, sir, basta again, ididiin ko to, no, sir, ma'am, sa ating lahat dyan. Mag-focus tayo ngayon. I suggest, basahin po natin ang ating IRR. Again, kahit na sinabi niya pong nabasa niyo na, ako, ilang beses ko na po kami. Ilang beses na po namin nabasa yan, pero each time may nakakalimutan kami dyan. Reviewin natin yan along with your bylaws para pag may nagka-come up na situations, alam ko nandito yan yung mga ganon, di ba? So alam natin i-address. So habang hinihintay natin, sumulat tayo sa kanila, mag-request tayong election. Habang hinihintay natin yon, basahin natin, read up sa mga existing issuances, laws, bylaws. And then pag may replies na sa inyo, alam nyo how to react accordingly. No? And then, ma-advise nyo din po kami para kami naman mag-act din kami kung ano yung nararapat. Ano po?
Opo, sir, clear, sir. Pero sir, may isa pang question. Di ba, sir, power din kasi ng POA na i-regulate in terms of mga service providers, yung mga pumapasok, for example, internet providers, water providers. Kumbaga, kaya po siya i-regulate ng POA. Tama po ba, sir? Yes, sir. Yes, sir. Opo. Kasi isa po yan, Pwede sir, nagiging problem namin, sir, yung water provider namin. Actually, hindi sila nakakapag-provide ng safest, cleanest na water. Tsaka, ang layo niya compared to the Maynilad or Manila waters eh. So, tapos ang Basic mahal yan, pa sir. maningil. Ang Basic problema pong water, kasi, sir. opo, hindi naman nagagawa ng action ng POA yon. So, paano kaya namin yun, sir, kung nag-take over kami? May say po ba ang bagong leadership to demand Definitely, for a sir. better quality? Sir, definitely. Yan, Okay, sir. Clear po. di ba, sir, sinabi ko po kanina na ang association, ang trabaho niya isulong ang kapakanan ng ang interest ng community. And ang water, sir, napaka-basic na pangangailangan nating lahat yan. So, dapat talagang isulong yan, sir. Na karapatan ninyo ang magkaroon ng malinis, regular, malakas na tubig. Di ba? So, hindi Tama question po, yan. sir. Hindi question yan. Kailangan yung isulong yan, sir. Okay. So, ibig sabihin, under the mandate na rin pala siya ng ano, kung sakaling magkakaroon ng new leadership. Of course, sir. Definitely po. Definitely. Okay, sir. Sir, yun lang, sir. Bale, yun lang po yung mga major issue ko po. Siguro, sir, pag nag-come up kami ng petition letter, ipadala po namin ulit sa inyo po para nakaka-copy furnish po kayo. Kasi every time naman po na gumagawa kami ng letter papunta sa developer, sinasama po namin kayo eh. Mm-mm. Para aware din po yung agency. Mm-mm. Sige Pero po. usually Maraming nga, pag salamat, ganyan, sir. pero pag ganyan po, sir, kanya copy furnish kami na, at alam namin nga wala kaming ginagawang action niya kasi yun nga, minomonitor lang namin, tinitignan na kung ano maging action ng Tama po. na Actually, guidance, sir, yung binibigay nyo sa amin. Kaya guidance din po yung na-receive ko the last time. yan, sir. Sige. Salamat, sir. Okay. Mr. Medina, sir. Sige po, sir. Hindi na kasi maliwanag kanina kung ano ang pwede ba namin malaman ng official designation mo riyan sa departamento? Ano po, sir? Sorry. Yung inyong official designation, pwede ba Ako namin po, sir. Ako po. Opo. HHR1 po, sir. Homeowner Ito. Association Assistant po ako, sir. Okay. Sige, para at least alam ko kung sino dapat pasalamatan sapagkat ako ang humirit ng meeting na ito. Ang nais ko pa nga sana ay face-to-face, para... Actually, sir, gusto ko, sir, ang face-to-face. Oo nga. Gusto ko yan, sir. Mas maraming mag-attend, sir. Mas maganda yan. Unfortunately, sir, yung availability na schedule natin, tapos yung mga logistics natin, sir, no? And then may banta pa rin kahit paano, sir, ng COVID. Pero huwag kayong mag-alala, sir. Once na, sir, may available tayong And, lalong-lalo na, sir, ma'am, kapag meron na, papunta na sa election, nakapag-request na tayo, bababaan namin kayo dyan, sir. Ma'am, no? Huwag kayong mag-alala, sir. Pinaka-the best sana, sir, kung mapagbigyan nyo kami na kayo na rin ang tatayo o kaya miskin na overseer lang kayo, nandun kayo sa araw ng halalan para at least, di ba? Gagawin po namin yan, sir. Pero yung kaming tatayo as election committee, ako, sir, personally, sir, ayokong gawin yun kasi nga, parang nirarab namin kayo nung opportunity ma-experience niyo yun. Pwede pa, sir, yung sinabi po ninyo na magsusupervise kami, sir. Di ba? O kaya, observer, sir. No? Yeah. Pero yung actual na tatayo election committee, sir, medyo malayo po yan. Wala ba kayong budget para sa mga ganyang Unfortunately, sir, alam niyo naman ng gobyerno ngayon, sir, medyo... Joke. Pero sir, hindi magiging hadlang din ng budget, sir, kung yun lang, sir. Na. Gagawin natin para niya, sir. Siguro, pag-uusapan pa muna ng mga homeowners dito. Meron naman kaming chat group dito. And by the way,
recorded ngayon itong ating recorded as live. I-upload ko rin ito sa aming group chat. Para hindi naka-attend ngayon, ay mapapanood nila. Kasi actually, ang pumirma na doon sa kumbaga susuporta ng pagtatag ng Homeowners Association, may gitna 500 eh. So kakaunti lang ngayon ng present dito, 29 lang eh. Kaya, well, FYI lang, baka magulat ka, may ibang recorded version itong ating Zoom orientation and the open forum. At alam mo, napakaganda at marami tayong issue na na-discuss. At salamat naman sa inyong pagiging candid sa pagsagot, kahit na yung aming mga tanong minsan ay medyo tunog opensiba, pero wala ka magagawa. Talagang kailangan mong, di ba? Kailangan mo ilabas yung mga kung ano man dapat lalabas kaysa itatago. Kailangan, sir, para malaman natin yung hinaing ninyo, di ba? Yun, oo. Kasi kung kami lang dito, abay, alam mo naman, lahat ng residente dito, puro mga abogado eh. Okay yan, sir. Sir, lahat tayo, sir, may mga opinion, di ba? Kaya kami naman, sir, ginaguidean po namin kayo doon sa tamang landas. Lagi yan, sir, no? Tama. And, well, so, kung baka may magtatanong pa, ano ba, kung wala, pwede ka na siguro parting shot, Mr. Medina. Sure, last na talaga. Promise. So yung meron recording, ito ba yung recording mo, Sir Kit, or recording to from sa end nila? May kasi. If yung recording, sir, galing sa inyo, Mr. Medina, mag-email na ako after this asking for copy ng recording. Sige po, sir. Anong ko, sir? Like, sabihin ko na lang this yung time and kung sino yung speaker. Ganun ba, sir? Alam na ninyo kung baka kasi multiple orientation tong ginagawa nyo right now eh. Sige, sir, mag-email po kayo sa amin. At the same time, siguro kay sir, hindi ko nakuha yung ano ni sir. Yung nag-record din sa atin, pwede nyo rin upload yan. Kasi ang worry ko nga dito, dahil nga nagpa-fluctuate po itong ano namin, no? Baka putol-putol din makuha ng record sa amin. Pero try pa rin namin yan. Send po sa inyo, no? Yes, sir. Okay, sige, sir. Yun lang naman yan. Pero kasi, sir, may nakapindot kasi may pumindot kanina na recording eh. I just wanna make sure lang na sa end po, meron po, sir. May recording po Okay. yun lang. Sige, sir. I'll just send an email. Po, sir. Okay. Okay, thank you, sir. Okay. Sige. Maraming salamat po sa inyong lahat sa pakikinig, sa patience, sa bukas ng isipan ninyo, no? Hopefully maging start po 'yan para sa ikagaganda ng inyong komunidad. Maganda yung inyong mga layunin, susuportan po namin kayo. No? So ano lang po tayo, communication natin, open lang natin, and gawin lang po natin ang tama. Maraming salamat po sa inyong lahat, and good day po. Maraming Thank you, salamat, sir. Mr. Briner Medina, at ganoon din sa pamunuan ng inyong DSHUD Region 3.